Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,501-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Nicole, ang matandang ninuno ng angkan ng Duan at isang demi-saint, ay natural na hindi hanggal. Magiliw siya kay Alvin dahil sa edad at lakas nito. Marahil, ang mga ordinaryong demi-saint ay maaaring hindi makaramdam ng kanyang edad ng kasing tumpak niya, ngunit naunawaan niya ang batas ng buhay. Bukod dito, ang kanyang batas ng buhay ay napakalapit na sa pag-abot sa pinakamataas na antas. Hindi pa niya narinig ang sino man na halos kasing lakas ng isang walang kapantay na advanced Supreme God na wala pang 3,000 taong gulang, lalo na ang makakilala ng isa. Batay sa kanyang kaalaman, ang isang prodigy tulad ni Alvin ay walang katulad sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds. Dahil dito, natural lamang para sa kanya na makipag-ugnayan kay Alvin na hindi pa umaabot sa kanyang potensyal sa cultivation. Hindi niya ito tinatrato tulad ng ginawa niya sa kanyang iba pang mga junior. Marahil, kapag si Alvin ay naging isang World Supreme Powerhouse sa hinaharap, hindi nakakailanganin ng angkan ng Duan na umasa sa Jade Tide Heavenly Mansion. Salamat sa mga mambabasa. Kahit ang mga saint ay hindi kasing lakas niya sa edad niya. Baka malampasan pa niya ang mga saint na iyon sa hinaharap. Naisip ni Nicole sa sarili. Nakaramdam ng pagkadismaya at pagkadismaya si Alvin sa magiliw na pagtrato ni Nicole. Nag-aalangan siyang sumigaw, matandang ninuno. Muli, bago pa man matapos magsalita si Alvin, malungkot na sinabi ni Nicole na may kunot noo sa mukha, hindi ba't sinabi ko na itigil na ang formalidad at tretuhin ang isa't isa na parang magkapatid? Sa tingin mo ba ay hindi ako karapat-dapat tawaging kapatid? Pagkatapos, isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha bago niya ipinagpatuloy ang pagsasabing, nabalitaan kung kailangan mo ang tulong ko. Kung ituturing mo akong parang ate mo, tiyak na gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Natigilan si Alvin sa mga salitang ito. Maya-maya, medyo nag-aalangan siyang tumawag, Sister Nicole. Ikinumpas ni Nicole ang kanyang kamay, nagpadala ng 2 floating image pearls kay Alvin habang sinasabing, narito ang isang regalo para sa ating unang pagkikita, nakababatang kapatid. Batay sa iyong kasalukuyang lakas, ito lamang ang mga bagay na nasa aking pag-aari na kapakipakinabang sa iyo. Naglalaman ang mga ito ng mga recording ng 2 walang kapantay na nangungunang mga Diyos na nakakaintindi ng batas ng kalawakan. Nabigla si Alvin sa mga sinabi ni Nicole. Hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kaswert at makakakuha muli ng 2 floating image pearls na naglalaman ng mga recording ng 2 walang kapantay na matataas na kataas-taasang Diyos, na nakakaintindi sa batas ng kalawakan. Ang kanyang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng tuwa. Iba-iba ang pagkakaintindi ng bawat isa sa iisang batas. Dahil dito, mas makakakuha siya ng kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral ng iba't ibang eksperto sa batas ng kalawakan. Pagkatapos ng maikling sandali, taos-pusong sinabi ni Alvin, salamat, Sister Nicole. Natural lamang na alam ni Alvin na ang pakikipagkaibigan kay Nicole ay dahil sa kanyang potensyal. Ang mga kilos niya ngayon ay parang isang pamumuhunan. Gayunpaman, hindi niya ito iniinda. Tutal, kahit na ito ay isang pamumuhunan, walang garantiya na tiyak na mabubuhay siya hanggang sa kanyang potensyal at tatayo sa tuktok ng Outer Boundary at ng Myriad Worlds. Ang kanyang kahandaang mamuhunan dito ay nangangahulugan na tiwala siyang magiging isang santo ito. Sige. Bumalik na tayo sa iyong tinubuang bayan, sabi ni Nicole. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Ito ang kanyang layunin. Bago sumali sa angkan ni Darfield, gusto niyang ibalik si Nicole sa mundo ng mga Diyos na sumuway upang makita si Kelly, umaasang mapalaya ni Nicole si Kelly mula sa pamamaraan ng pagkakakulong ng kaluluwa. Nang makita ang pag-asa sa mga mata ni Alvin, sinabi ni Nicole, magiging tapat ako sa iyo. Hindi ako sigurado kung makakatulong ako. Dati, si Bennett, ang pinuno ng angkan ni Darfield, ang nagpakilala kay Nicole bago pa niya makilala si Alvin. Dagdag ni Nicole, gayunpaman, gamit ang kasalukuyan kong lakas, tiwala akong mapapabagal ko ang pagkasira ng kanyang kaluluwa. Si Alvin, na natigilan sa mga naunang sinabi ni Nicole, ay mabilis na nakabawi at masayang nagsabi, sapat na kung mapapabagal mo ang pagkasira ng kanyang kaluluwa. Hindi inaasahan ito ni Alvin.
Dahil dito, naramdaman niyang tama talaga ang desisyon niyang sumali sa angkan ni Darfield. Pupunta tayo sa lugar ng transportasyon sa Sacred Lightning Realm para maglakbay patungo sa God-defying world, sabi ni Nicole. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at isinama si Alvin, at iniwan ang lupain ng Darfield clan sa bilis ng liwanag. Malabo ang paligid ni Alvin dahil sa napakabilis na bilis ni Nicole. Napasigaw siya sa loob-loob, ito ang lakas ng isang demi-saint. Si Nicole ang unang demi-saint na nakilala ni Alvin. Ang mundong sumusuway sa Diyos ay malamang may mga demi-saint din. Hindi na kasing walang muwang ni Alvin gaya ng dati. Alam niyang tatlong mataas na mundo ng maraming mundo ay mayroong higit sa isang World Supreme Powerhouse, at ang 18 Middle Worlds ay mayroong tigi-isang World Supreme Powerhouse sa bawat isa o kahit papaano ay may napipintong World Supreme Powerhouse. Ang mga napipintong World Supreme Powerhouse ay kilala rin bilang mga demi-saint sa Outer Boundary. Noong panahon ni Alvin sa Outer Boundary, narinig niya na ang God-defying world ay isa sa pinakamalakas na mundo sa 18 Middle Worlds at mayroong isang World Supreme Powerhouse sa God-defying world. Nang panahong iyon, hindi niya maiwasang isipin ang Panginoon ng Supreme Powerhouse na nagdala sa kanya sa Divine Fountain. Iniisip ko kung anong antas na siya. Isa na ba siyang napipintong maging makapangyarihang tao sa buong mundo o malapit na siyang maging isa? 4,502. Nang mapagtanto ni Alvin na unti-unting nawawala ng linaw ang kanyang paligid, narinig niya si Nicole na nagsabi, ito ang lugar ng transportasyon ng Sacred Lightning Realm. Ang mga transportation formation dito ay kumukonekta sa tatlong mataas na mundo at sa 18 gitnang mundo. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang dalawa ay lumapag sa isang malawak na kapatagan kung saan makikita ang iba't ibang malalaking pormasayon ng transportasyon. Isang tabletang bato ang nakatayo sa harap ng bawat pormasayon ng transportasyon. Ang destinasyon ng pormasayon ng transportasyon ay nakaukit sa tabletang bato. May mga taong nagpapatrolya rin sa lugar na nagpapahiwatig na hindi basta-basta maaaring gamitin ng mga tao ang mga transportation formation ayon sa gusto nila. Hindi nagtagal at natagpuan ni Alvin ang tapyas na bato na may nakasulat na God-defying world. Sa oras na ito, paliwanag ni Nicole, nang hindi nauudyukan, ang lugar ng transportasyon at mga formasayon ay itinayo ng pinakamalakas na puwersang may ranggong santo sa Sacred Lightning Realm, kabilang ang Jade Tide Heavenly Mansion. Ang angkan ng Duen ay pinamamahalaan ng Jade Tide Heavenly Mansion kaya may pahintulot kaming gamitin ang mga transportation formation dito. Gayunpaman, kailangan naming sagutin ang gastos sa paggamit ng mga transportation formation na ito, at kailangan silang paandarin ng napakaraming divine crystals. Kung hindi kami nagmamadali, personal ko sanang ibabalik ka sa God-defying world nang hindi ginagamit ang formation. Bilang isang demi-saint, madali para kay Nicole na maglakbay sa mga spatial barrier patungo sa God-defying world. Gayunpaman, mas matagal itong kakailanganin kumpara sa paggamit ng transportation formation. Tara na, sabi ni Nicole bago niya isinama si Alvin sa transportation formation na patungo sa God-defying world. Kasunod nito, nagtanong ang isang gwardya na nagpapatrolya, maaari ko bang malaman kung saang puwersa kayo nanggaling? Bago pa makasagot si Nicole, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Pumunta tayo sa transportation site, sabi ni Nicole kay Alvin. Pagkatapos ay muling lumitaw sila malapit sa transportation site na konektado sa God-defying world sa isang kisap mata. Maaari ko bang malaman kung saang puwersa kayo nanggaling? Tanong ng isa sa mga nagpapatrulyang gwardya kina Alvin at Nicole. Pagbati, madilim na gabi demi-saint. Elder Winston, sagot ni Nicole na bahagyang tumango. Tumingin si Alvin sa kabilang panig. Ang kabilang panig ay isang binata. Sa sandaling ito, nakatitig siya kay Nicole nang may nag-aalab na tingin, at nang lumingon siya upang sumulyap kay Alvin, makikita ang isang bahid ng puot sa kanyang mga mata. Interesado ba siya kay Sister Nicole? Tanong ni Alvin sa loob-loob niya nang makita ang kakaibang kilos ng binata. Samantala, ang nasa katanghaliang gulang na gwardya na pumihil kina Nicole at Alvin kanina ay bahagyang nagulat na bumulalas, demi-saint. Gayunpaman, mabilis na nakabawi ang katahimikan ng gwardya na nasa katanghaliang gulang. Natural lamang na hindi niya ibinaba ang kanyang sarili. Bagamat isa lamang siyang level 3 Supreme Powerhouse, galing siya sa isang Saint Rank Force. Maya-maya, sinabi niya sa binata, Elder Winston, dahil kakilala mo siya, iiwan ko na sa iyo ang bagay na ito.
Sige, sagot ni Winston nang nakangiti at tumango. Sa oras na ito, si Nicole ang nagkusa na sabihin sa pamamagitan ng voice transmission, isa siyang elder mula sa Jade Tide Heavenly Mansion. Isa siyang level 4 Supreme Powerhouse. Mayroong kahit isang level 3 Supreme Powerhouse na nagbabantay sa bawat transportation formation, at kadalasan silang pinamumunuan ng isang level 4 Supreme Powerhouse. Ang iba't ibang Saint Rank Forces ang siyang nagtatalaga ng pinuno. Sigurado akong nahulaan mo na ngayon na si Elder Winston ang namamahala sa transportation site na ito. Sumulyap muli si Alvin kay Winston matapos malaman na ang huli ang pinakamalakas na tao rito, maliban kay Nicole. Tumingin din si Winston kay Alvin. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin kay Nicole at direktang nagtanong, Dark Knight Demi-Saint, sino ito? Ang nakababata kong kapatid, walang pakialam na sagot ni Nicole, ang pangalan niya ay Alvin. Little Alvin, batiin mo si Elder Winston ng Jade Tide Heavenly Mansion. Humarap si Alvin kay Winston at bahagyang yumuko habang sinasabi, binati ni Alvin ang Elder. Winston. Nawala ang puot sa mga mata ni Winston nang marinig niya ang pangalan ni Alvin. Sabi niya, naiintindihan ko. Lumalabas na miyembro ka pala ng angkan ng Duran. Kasabay nito, hindi maiwasan ni Winston na magtaka kung bakit biglang tinatrato ni Nicole ang isang mas mataas na kataas-taasang Diyos bilang kanyang nakababatang kapatid. Alam niyang imposibleng maging tunay na kapatid niya si Alvin dahil kung ganoon nga, hindi sana mabubuhay ng ganito katagal si Alvin maliban kung isa siyang kataas-taasang makapangyarihang tao. Hindi nag-aksaya ng oras si Nicole at sinabing, Elder Winston, gusto kong gamitin ang transportation formation para pumunta sa God-defying world. Sumenya si Winston sa dalawa na pumasok sa transportation formation. Kasunod nito, ginamit niya ang sarili niyang mga divine crystals para bigyan ng gasolina ang formation. Nang makita ito, natitiyak ni Alvin na interesado si Winston kay Nicole. Nang ina-activate ang transportation formation, tumingin si Winston kay Nicole at sinabing, Demi-Saint, ang God-defying world ay may saint. Mas mabuting i-anunsyo mo ang iyong presensya para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Salamat sa iyong mabuting paalala, Elder Winston, sagot ni Nicole sabay tango. Kasunod nito, nakaramdam si Alvin ng isang bug zone ng enerhiya na bumabalot sa kanya bago nagdilim ang kanyang paligid. Nang bumalik ang liwanag, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isa pang transportation formation sa gitna ng isang kagubatan. May ilang kubo na makikita malapit sa transportation formation, at pagkasulpat ng mga ito, lumabas ang mga may-ari ng mga kubo. Dalawang matandang lalaki at isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Mga bisita mula sa Sacred Lightning Realm ng Outer Boundary. Hindi pinansin ng tatlong lalaki si Alvin at maingat na tumingin kay Nicole. Kayong tatlo ang dapat na mga tagapagbantay ng pintuan ng God-defying world, casual na sabi ni Nicole, ako si Demi-Saint Dark Knight mula sa Sacred Lightning Realm. Ipaalam mo sa inyong superior na nandito ako kasama ang aking nakababatang kapatid para asikasuhin ang isang mahalagang bagay at aalis ako sa sandaling maasikaso ko ang bagay na iyon. Nabigla ang tatlong tagapag-alaga sa mga salita ni Nicole. Tutal, ang mga Demi-Saint, na kilala rin bilang mga napipintong World Supreme Powerhouse sa Myriad Worlds, ay bihira sa God-defying world. Maya-maya, sabay-sabay silang lumingon kay Alvin. Nagtaka sila kung bakit kikilalanin ng isang napipintong World Supreme Powerhouse ang isang Advanced Supreme God bilang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, isang kakaiba at may kaalamang ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Sa kanilang palagay, si Alvin ay tiyak na laruan ni Nicole. 4,503. Madilim na gabing Demi-Saint, maghintay ka muna sandali. Makikipag-ugnayan ako sa mga Panginoon ng mundong sumusuway sa Diyos ngayon. Matapos tuklasan na si Nicole ay isang napipintong makapangyarihang tao sa mundo, hindi siya tinangkang pabayaan ng tatlong lalaki at mabilis na nakipag-ugnayan sa kanilang nakatataas. Mayroong isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, ngunit hindi gaanong alam ang tungkol sa kanya. Kadalasan, ang mahahalagang gawain ng mundo ng mga Diyos na sumusuway ay iniiwan sa ilang napipintong kataas-taasang makapangyarihang nilalang, na tinatawag na mga Panginoon ng mga mundo ng mga Diyos na sumusuway. Sa oras na ito, sa isang lumulutang na isla na nakabitin sa walang katapusang kawalan.
Isang binata na nakaputi na tahimik na nakaupo sa isang pavilion ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata at bumulong sa kanyang sarili, Dark Knight Demi-Saint mula sa Sacred Lightning Realm ng Outer Boundary. Ang taong iyon mula sa Darkfield clan sa ilalim ng Jade Tide Heavenly Mansion. Ang mga matandang iyon ay nasa saradong cultivation kaya hindi sila makakatulong. Wala na siguro akong ibang magagawa kundi ang makipagkita sa kanya, patuloy na bulong ng binata sa sarili bago siya tumayo. Sa sumunod na sandali, isang luhang espasyo ang biglang lumitaw sa harap niya na parang may biglang lumitaw na pinto sa kanyang dinaraanan. Kasunod nito, humakbang siya papasok sa luhang espasyo. Habang gumagalaw siya sa bilis ng liwanag, bumulong siya ng malalim, may laruan siyang lalaki, at galing ito sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Kahit hindi niya kilala si Nicole, narinig na niya ang tungkol dito. Alam niyang hindi pa ito ikinasal at hindi pa ito nagkaroon ng karelasyon. Nahihirapan siyang paniwalaan na ang isang taong tulad niya ay magkakaroon ng laruan para sa lalaki. Kasabay nito, maraming Supreme Powerhouse na may magandang relasyon sa tatlong Supreme Powerhouse na nagbabantay sa pasukan ng God-defying world ang nakarinig din tungkol sa pagbisita. Isang nalalapit na kataas-taasang makapangyarihang nilalang mula sa Outer Boundary ang dumating sa ating Diyos na sumusuway. Mundo. Ano ang kanyang layunin? May ginagawa siguro siya. Sa tingin ko oras na para magpatawag tayo ng pagpupulong sa pagitan ng mga pinakamakapangyarihan. Hindi mo ba narinig kanina? Nandito siya para samahan ang nakababata niyang kapatid para asikasuhin ang isang bagay. Sabi niya aalis na siya pagkatapos ayusin ang bagay na ito. Sa tingin ko dapat na lang tayong maghintay at tingnan muna natin sa ngayon. Hindi mo kailangang kabahan ng sobra. Isa lang siyang napipintong World Supreme Powerhouse, hindi isang World Supreme Powerhouse. Hindi nagtagal at kumalat ang balita sa iba pang mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa mundo ng mga sumuway sa Diyos, na ikinabahala nila. Si Harith, ang anak ni Wilnard. Ang espada ng panahon, ay kabilang sa mga taong ito. Si Harith ay itinuturing na medyo malakas sa mga Supreme Powerhouse sa God-defying world. Kung tutuusin, isa siyang level 3 Supreme Powerhouse, na mas malakas kaysa sa karaniwang Supreme Powerhouse. Kapag si Harith ay naging isang level 4 Supreme Powerhouse, isang pagpupulong ang gaganapin upang hiramin siya bilang isang kinatawa ng mga Panginoon ng mundong sumusuway sa Diyos. Sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, ang mga Panginoon ng mundo ng mga Diyos na sumusuway ay mga napipintong World Supreme Powerhouse, at mga level 5 Supreme Powerhouse din. Ang kanilang mga kinatawan ay pawang level 4 Supreme Powerhouse. Isang nalalapit na World Supreme Powerhouse mula sa Darkfield clan sa ilalim ng Jade Tide Heavenly Mansion sa Sacred Lightning Realm. Bulong ni Harith sa sarili habang nakakunot ang noo. Nakapunta na si Harith sa Sacred Lightning Realm dati, pero hindi pa siya nakakapunta sa mga teritoryo ng Jade Tide Heavenly Mansion. Kaya naman, hindi niya masyadong kilala ang mga ito. Sa oras na ito, natural lamang na hindi niya alam na ang taong inakala ng tatlong tagapag-alaga ay ang laruan ng isang nalalapit na World Supreme Powerhouse ay si Alvin, ang disipulo ng kanyang nakababatang kapatid na si Bert Ing. Noon, nakatagpo ni Harith si Alvin sa larangan ng labanan sa kaharian. Gayunpaman, noong panahong iyon, hindi niya alam na si Alvin ay ang kanyang nakababatang pamangkin. Sa katunayan, noong panahong iyon, hindi pa niya nalaman na ang kanyang ama ay may kahalili, na lumabas na isang mahiwagang nilalang na nagdulot ng kaguluhan sa larangan ng labanan sa kaharian. Noong panahong iyon, labis siyang natuwa nang malaman niyang may kahalili ang Sword of Time. Bagamat medyo may talento siya, hindi niya maihahambing ang kanyang ama. Bago namatay ang kanyang ama ay isang level 5 Supreme Powerhouse. Dahil sa nakakagulat na sword daw ng kanyang ama, hindi lamang ang kanyang ama ang walang talo sa mga Supreme Powerhouse sa ilalim ng ika-6 na antas sa God-defying world, kundi ang kanyang ama ay walang talo rin sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary sa mga nasa ibaba ng ika-6 na antas. Para kay Harith, ang kanyang ama. Si Wilnard, ang espada ng panahon, ang kanyang panghabang buhay na layunin. Mayroong ilang mga pormasayon sa transportasyon na maaaring magdala ng isa patungo sa Diyos. Mundong sumusuway, ngunit mayroon lamang dalawang transportation formation sa mundong sumusuway sa Diyos. Ang isa sa mga ito ay konektado sa Outer Boundary habang ang isa naman ay konektado sa Myriad Worlds at mga lugar sa God-defying world tulad ng Cyclic World na napuntahan na ni Alvin dati.
Sa oras na ito, sina Alvin at Nicole ay naghihintay malapit sa transportation formation na konektado sa outer boundary para sa pagdating ng tatlong superior ng Supreme Powerhouse. Bagamat napansin ni Alvin ang kakaibang tingin na ibinibigay sa kanya ng tatlong pinakamakapangyarihang nilalang, hindi niya ito pinansin. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang madala si Nicole sa Kelly. Nandito siya, biglang sabi ni Nicole habang tumangala sa unahan. Agad na sinundan ni Alvin ang tingin niya pagkarinig niya sa mga sinabi niya. Kasabay nito, tumingin din ang tatlong pinakamataas na makapangyarihang tao. Pinanood ng 5 tao ang paglitaw ng mga luha sa kawalan sa unahan. Sa sumunod na sandali, isang puting figure ang lumabas. Ang figure ay pagmamayari ng isang binata na nakasuot ng puting nyebe na damit na mukhang kasing edad ni Alvin. Siya ay napakagwapo at may pares ng magagandang mata. Tulad ng kanyang hitsura, ang kanyang ugali ay pambihira rin. Alam ni Alvin na ang kabilang panig ay tiyak na isang napipintong World Supreme Powerhouse. Sa paglalakbay dito, sinabi sa kanya ni Nicole na ang World Supreme Powerhouse ang Diyos na sumusuway sa mundo ay lubhang misteryoso at nag-iisa. Dahil dito, karamihan sa mga gawain ng Diyos na sumusuway sa mundo ay pinangangasiwaan ng iilang napipintong pinakamakapangyarihang mundo sa Diyos na sumusuway sa mundo. Sa sandaling lumitaw ang binata na nakaputi, magalang siyang binati ng tatlong pinakamakapangyarihan. Pagbati, Panginoong Dolan. Bahagyang tumango ang binata na nakaputi bilang tugon bago humarap kay Nicole at bahagyang ngumiti, pagbati, Dark Knight Demi-Saint. Ako si Moby ng God-Defying World. Pagkatapos noon, inilipat ni Moby ang kanyang tingin kay Alvin. Nang makita niya si Alvin, kumislap ang kanyang mga mata na may hindi mahahalatang bahid ng pagkagulat. Ikaw si Moby Dolan. Nanlaki ang mga mata ni Nicole nang marinig ang pagpapakilala ni Moby. Nagtanong siya, ikaw ba ay naging isang level 5 Supreme Powerhouse? 4,504. Sabi ni Moby nang may bahagyang ngiti, nakakagulat naman. Hindi ko inaasahan na narinig pala ako ng Dark Knight Demi-Saint. Salamat sa mga mambabasa. Isa siya sa mga Panginoon ng mundong sumusuway sa Diyos. Samantala, si Alvin, na nakatayo sa tabi ni Nicole, ay tahimik na tumingin kay Moby. Hindi pa niya nakikita si Moby noon, ngunit pamilyar sa kanya ang boses ni Moby. Gayunpaman, hindi niya matindaan kung saan niya narinig ang boses ni Moby noon. Natural na walang alam si Alvin tungkol sa mga Panginoon ng mundong sumusuway sa Diyos bago ito. Hindi pa nga siya nakakakilala ng kahit isa noon hanggang ngayon. Bukod doon, nalaman din niya kay Nicole kanina na ang mga Panginoon ng mundong sumusuway sa Diyos. Isa sa 18 gitnang mundo, ay pawang mga napipitong makapangyarihang kapangyarihan sa mundo. Kung tungkol naman sa kataas-taasang makapangyarihang mundo ng Diyos na sumusuway sa Diyos, hindi niya hinarap ang mga gawain ng Diyos na sumusuway sa Diyos. Sa halip, nakatuon lamang siya sa pagpapalakas. Tutal, sa huli, ang katatagan at kaligtasan ng Diyos na sumusuway sa Diyos ay nakasalalay sa kataas-taasang makapangyarihang mundo. Halimbawa, ang mga mababang mundo ay maaari lamang magpasakop sa 3 mataas na mundo at 18 gitnang mundo dahil wala silang malalakas na powerhouse na magpoprotekta sa kanila. May mga pagkakataon kung saan ang enerhiya ng mundo ng isang napakahinang mababang mundo ay pilit na hinihigop ng isang kataas-taasang powerhouse. Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos masipsip ang enerhiya ng mundo, ang mundo ay magkakawatak-watek, na kumitil ng hindi mabilang na buhay. Narinig na ni Alvin ang tungkol sa enerhiya ng mundo dati, ngunit wala siyang gaanong alam tungkol dito. Kaya, nang banggitin ito ni Nicole, agad niya itong tinanong. Maaaring makuha ang enerhiya ng mundo upang palakasin ang isa pang mundo, at maaari rin itong gamitin ng mga pinakamataas na kapangyarihan upang maunawaan ang 4 na daos ng langit at lupa. Sa madaling salita, ang enerhiya ng mundo ay lubhang kapaki-pakinabang. Sa pagkakataong ito, tumingin si Alvin kay Nicole at nagtaka sa loob-loob, parang narinig na siya ni Sister Nicole. Nakabawi si Nicole sa kanyang kahinahunan sa oras na ito. Medyo komplikado ang kanyang ekspresyon habang sinasabi niya, mayroon bang sino man sa outer boundary at sa myriad world na hindi pa nakakarinig ng pangalang Moby? Hindi ka matatalo sa mga nasa at mas mababa sa ika-4 na antas. Hinamon ka ng maraming level 4 supreme powerhouses sa 3 upper worlds, ngunit natalo mo silang lahat ng walang palya.
Ang tanging taong kilala na may ganitong lakas ay ang yumaong Sword of Time, si Wilnard. Gaano man kalakas ang level 4 Supreme Powerhouses, mahirap para sa kanila na lubusang talunin ang isa't isa. Pareho kayong mga exception ng Sword of Time. Tiningnan ni Nicole si Moby nang may bahid ng pag-aalala pagkatapos niyang magsalita. Malinaw na hindi niya inaasahan na si Moby ay magiging isang level 5 Supreme Powerhouse, isang napipintong World Supreme Powerhouse. Nangangahulugan ito na si Moby ay hindi na mas mahina kaysa sa kanya. Sa katunayan, malamang na mas malakas na ito ngayon kaysa sa kanya. Tutal, bago pa man maging isang napipintong World Supreme Powerhouse o isang Demi-Saint, si Moby ay malawakang kinilala bilang ang hindi magagapi na level 4 Supreme Powerhouse sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds. Natural lamang, hindi maraming tao, maliban sa mga may kapangyarihan, ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Natural lamang na ngayon lang ito nalaman ni Alvin. Nagulat na tumingin si Alvin kay Moby. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito takot na figure sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Nakakamangha. Hindi siya matatalo sa mga nasa ibaba ng ikalimang antas noong siya ay isang level 4 Supreme Powerhouse. Bukod pa rito, kinilala siya ng Outer Boundary at ng Myriad Worlds. Kung tungkol naman kay Wilnard, ilang beses nang narinig ni Alvin ang tungkol sa Sword of Time. Alam niyang ang Sword of Time ay isang maalamat na figure sa God-defying world. Higit sa lahat, naunawaan ni Wilnard ang sword daw hanggang sa ikapitong yugto. Sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds, walang kilalang tao, kabilang ang mga World Supreme Powerhouses, na nakaunawa sa sword daw hanggang sa ikapitong yugto. Sa katunayan, kahit ang sword daw ni Alvin ay maituturing na isa sa pinakamahusay sa Outer Boundary at sa Myriad World, lalo na ang sword daw ng Sword of Time. Nakakalungkot talaga na namatay si Wilnard bago pa man siya naging isang makapangyarihang tao sa mundo. Maraming bersyon ng mga kwento tungkol sa kanyang pagkamatay. May mga nagsabing kinatatakutan ng isang makapangyarihang tao sa mundo ang potensyal ni Wilnard kaya nagpasya silang patayin ito agad-agad. May mga taong nagsabi ring dumanas siya ng isang mapaminsalang dagok sa kanyang buhay pag-ibig, dahilan para mawalan siya ng malay at magpakamatay. Mayroon ding mga nag-akala na nabaliw siya nang maunawaan ang sword daw at nauwi sa pagpapakamatay. Sa lahat ng mga kwentong ito, inakala ni Alvin na ang pinakakapani-paniwala ay ang kwento kung saan pinatay ng isang World Supreme Powerhouse si Wilnard. Kung tutusin, noon, maraming tao ang nag-iisip na sa sandaling maging isang World Supreme Powerhouse si Wilnard, tiyak na isa siya sa pinakamalakas na World Supreme Powerhouse. Ang ganitong tao ay natural na makaakit ng inggit at selos. Hindi imposible para sa isang World Supreme Powerhouse na patayin si Wilnard dahil doon. Iniisip ko kung nakarating na ba sa ikapitong yugto ang sword daw ng Panginoon. Bagamat mas mababa ang cultivation base ni Berting kaysa kay Alvin, ang kanyang sword daw ay palaging nakahihigit kaysa kay Alvin. Nang umabot ang sword daw ni Alvin sa ika-4 na yugto, ang kanyang sword daw ay nasa ika-6 na yugto na. Gayunpaman, noon, hindi gaanong alam ni Alvin ang tungkol sa mga yugto ng sword daw. Gayunpaman, sigurado siya na ang sword daw ng kanyang Panginoon noong panahong iyon ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang kasalukuyang sword daw. Sa anumang kaso, isang karangalan na maalala mo ang pangalan ko, sabi ni Moby nang bahagya na nakangiti, maaari ko bang itanong kung ano ang ginagawa mo rito sa mundo ng mga Diyos na sumusuway? Kailangan mo ba ang tulong ko? Kung oo, pakisabi naman sa akin. Walang duda na si Moby ay isang napakamaasikaso na host. Sa oras na ito, ang tatlong pinakamataas na makapangyarihang nilalang ay mukhang mayabang matapos nilang marinig ang papuri ni Nicole para kay Moby. Paano sila hindi makakaramdam ng pagmamalaki kung ang isa sa kanilang mga Panginoon ay sikat hindi lamang sa Myriad Worlds, kundi pati na rin sa Outer Boundary? Sumulyap si Nicole kay Alvin, nakatabi niya, bago niya sinabi, pumunta ako para makita ang asawa ng aking nakababatang kapatid. Siya ay nagmula sa God-defying world. Ang kaluluwa ng kanyang asawa ay ikinulong ng isang miyembro ng Soul Imprisonment Clan kaya pumunta ako para tingnan kung makakatulong ako. Lord Dolan, natural lang na maganda kung makakasama ka sa amin. Tutal, hindi ako sigurado kung masisira ko ang Soul Imprisonment Technique.
Sa harap ni Moby, nawala ang kay-abangan ni Nicole nang harapin niya ang tatlong pinakamakapangyarihang nilalang na nagbabantay sa pintuan ng mundong sumusuway sa Diyos kanina. Mas naging magalang na siya. Kasabay nito, humakbang pasulong si Alvin at bahagyang yumuko kay Moby, isa sa mga taong nakatayo sa tuktok ng mundo ng mga Diyos na sumusuway, habang sinasabing, pagbati, Panginoong Dolan. Ako si Alvin. Alvin. Bukod kay Moby na nanatiling kalmado na parang alam na niya ito, nanlaki ang mga mata ng tatlong pinakamalakas na kapangyarihan sa gulat. Ang binata na nakasuot ng lilang damit na ito ay si Alvin. Ang Alvin na nakakuha ng maraming likido mula sa banal na bukal. Kasunod nito, sabay-sabay na itinuon ng tatlong pinakamataas na kapangyarihan ang kanilang mga mata kay Moby. Noon, ang taong ito ang naglagay ng likido mula sa banal na bukal bilang gantimpala. Alam nila na nakuha ni Alvin ang gantimpala batay sa kanyang lakas. Wala siyang anumang koneksyon sa taong nauna sa kanila. Sa oras na iyon, hindi nila maiwasang mainggit. Tutal, iyon ay ang likido mula sa banal na bukal. 4,505. Sa katunayan, nang malaman nila na si Alvin ay nagtataglay ng napakaraming likido mula sa banal na bukal, ang tatlong pinakamataas na makapangyarihang nilalang ay nagsimulang magplano para dito. Sa kasamaang palad, tila naglaho na lamang si Alvin matapos pumunta sa angkan ng Reed sa lupain ng banal na alay. Wala nang nakarinig pa mula sa kanya, at tanging ang kanilang mga iniisip na lamang ang kanilang naiisip. Salamat sa mga mambabasa. May karapatang makuha ni Alvin ang likido mula sa banal na bukal. Higit sa lahat, ang likido mula sa banal na bukal ay ibinigay ni Moby. Kaya naman, imposible para sa tatlong pinakamataas na makapangyarihang tao na lantaran na nakawin ito kay Alvin. Plano nilang palihim itong nakawin sa kanya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang nawala, na nag-iwan sa kanila na walang kapangyarihan. Gayunpaman, ngayon, biglang lumitaw muli si Alvin. Maliwanag na kakabalik lang niya mula sa outer boundary. Higit sa lahat, kasama niya ang isang taong ang lakas ay maihahambing sa mga Panginoon ng God-defying world. Ang kabilang grupo ay si Nicole, isang demi-saint sa Sacred Lightning Realm ng Outer Boundary. Ang tatlong pinakamakapangyarihang tao ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng voice transmission. Paano nagawa ni Alvin na imbitahan ang isang nalalapit na World Supreme Powerhouse dito kasama niya? Hindi pa ganoon katagal mula nang mawala siya, pero isa na siyang Advanced Supreme God. Naging laruan ba siya ng babaeng ito pagkatapos niyang lumakas? Kaya ba siya tinutulungan nito? Sandali. Kanina, tinawag niya itong nakababatang kapatid at binanggit pa ang asawa ni Alvin. Tama. Mukhang hindi siya ang laruan niya bilang lalaki. Hindi iyon ang dahilan kung bakit niya siya tinutulungan. Nagdududa ang tatlong Supreme Powerhouse na tumingin kay Alvin, nagtataka kung paano niya nakuha si Nicole, isang napipintong World Supreme Powerhouse, para tulungan siya. Sa kanilang paningin, si Alvin ay isa lamang Advanced Supreme God. Alam nila na pinahahalagahan ng mga Supreme Powerhouse ang walang kapantay na Top Advanced Supreme Gods Advanced o yung mga malapit ng maging isa. Ang mga taong ito ay pawang napakalakas sa mga nasa ilalim ng kaharian ng Supreme Powerhouse. Gayunpaman, sa kanilang palagay, nakakagulat na si Alvin ay naging isang Advanced Supreme God sa loob lamang ng maikling panahon at malamang na nakamit niya ang ganoong kahangahangang gawa salamat sa likido mula sa banal na bukal. Dahil dito, inakala nila na si Alvin ay isa lamang ordinaryong Advanced Supreme God. Samantala, tumingin si Moby kay Alvin at sinabing, ang bilis ng iyong paglaki ay higit pa sa inaasahan ko. Nagawa mo pang makakuha ng isang demi-saint para tulungan ka. Natigilan si Alvin sa mga sinabi ni Moby. Base sa mga sinabi niya, mukhang narinig na ako ng taong ito na nakatayo sa tuktok ng mundo ng mga Diyos na sumusuway. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan sandali, naisip ni Alvin na hindi naman ito nakakagulat. Tutal, noon, naging sikat siya sa Realm Battlefield. Ayon sa pinakamataas na makapangyarihang nilalang ng angkan ng Reeds, maraming pinakamataas na makapangyarihang nilalang ang nakakakilala sa kanyang pangalan dahil pinagnanasaan nila ang likido mula sa banal na bukal na hawak niya. Kaya naman, hindi nakakagulat na narinig siya ng isang Panginoon ng mundong sumusuway sa Diyos. Alam din niya na malabong pagnanasaan ng isang taong tulad ni Moby ang likido mula sa banal na bukal tulad ng iba.
Sa pagkakataong ito, isa sa tatlong pinakamataas na makapangyarihang nilalang na nakatayo sa gilid ay nagsabi sa halos hindi maitagong maasim na tono, si Alvin, ang banal na bukal, kung saan nagmula ang likidong nakuha mo, ay natuklasan ng Panginoon noon. Ang Panginoon ang nagmungkahi na gamitin ito bilang gantimpala para sa realm battlefield. May kung anong gumalaw sa isip ni Alvin nang marinig niya ang mga salitang ito. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, at napasigaw siya sa gulat, "Ikaw pala yun. Noon, ikaw ang nagsalita sa akin at nagpadala sa akin sa banal na bukal." Sa sandaling ito, sa wakas ay naalala ni Alvin si Moby. Hindi nakakapagtaka na pamilyar sa kanya ang boses ni Moby. Noon, hindi niya nakikita si Moby, ngunit nakausap na niya si Moby. Naalala rin ni Alvin na ang Supreme Powerhouse na nagdala sa kanya palayo sa realm battlefield ay kinausap si Moby nang may paggalang noon. Noong panahong iyon, iniisip niya kung anong klaseng tao si Moby para makatanggap ng ganitong kagalang-galang na pagtrato mula sa isang Supreme Powerhouse. Lumalabas na si Moby ay isa sa mga Panginoon ng God-sufying world. Tumanggaw si Moby. "Ako nga. Napakahusay ng iyong ipinakita sa realm battlefield at nararapat lang sa iyo ang likido mula sa Divine Fountain. Mukhang tama ang desisyon kung ibigay ang likido mula sa Divine Fountain." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Moby kay Nicole. Dahil sinundan niya si Alvin pabalik sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos para tingnan si Kelly, alam niyang malaki ang importansya ni Nicole kay Alvin. Bahagyang ngumiti si Nicole at sinabing, "Sa pagkakaalam ko, kilala ni Lord Dolan ang nakababata kong kapatid. Masasabi kong mayroon kang matalas na mata sa talento. Bagamat bata pa ang nakababata kong kapatid, sapat na ang kanyang lakas para magdulot ng kaguluhan sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds. Batay sa aking nalalaman, ang isang taong katulad niya ay walang katulad sa kasaysayan ng Outer Boundary at sa Myriad Worlds." Gaya ng inaasahan, nagulat sina Moby at ang tatlong iba pang pinakamakapangyarihan. Sabay-sabay silang lumingon kay Alvin. Hindi inaasahan ni Moby ang ganito kalaking papuri mula kay Nicole. Nagpatuloy si Nicole sa pagsasabing, "Bagamat ang aking nakababatang kapatid ay hindi pa nagiging isang walang kapantay na top advanced Supreme God, malamang na walang sinuman sa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na top advanced Supreme God sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds ang makakatalo sa kanya." Ang mga mata ni Moby, na kalmado pa rin hanggang ngayon, ay nagliwanag nang marinig ang mga salitang ito. Samantala, ang tatlong pinakamataas na makapangyarihang tao ay tumingin kay Alvin nang may pag-aalinlangan. Nahirapan silang paniwalaan ang mga sinabi ni Nicole. Sa kanilang palagay, imposible ito. Maaaring hindi alam ng mga tagalabas ang edad ni Alvin, ngunit alam ng mga nasa mundo ng mga sumusuway sa Diyos kung ilang taon na siya nang imbestigahan nila siya matapos niyang makuha ang likido mula sa banal na bukal. Sa kabaligtaran, tila hindi nagduda si Moby sa mga salita ni Nicole. Nang tumingin siya kay Alvin, medyo naging mainit ang tono niya habang nagtatanong, "Alin sa batas mo ang nakarating sa perpektong anyo? Ang batas ng kalawakan o ang batas ng oras?" "Ang batas ng kalawakan," sagot ni Alvin. Tumanggaw si Moby. "Dahil isa kang walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos, ang iyong sword daw ay malamang nasa ika-6 na yugto, hindi ba?" Tumanggaw rin si Alvin. "Iyon ang narinig ko pagkatapos kong ipakita ang aking sword daw." Natigilan ang tatlong pinakamakapangyarihan, mukhang takot na takot, nang marinig nila ang pag-uusap ni Moby at Alvin. "Totoo ba ito?" Kasabay nito, tumingin si Nicole kay Alvin, halatang nagulat, habang nagtanong, "Little Alvin, bihasa ka rin ba sa batas ng oras?" Bago pa makasagot si Alvin, sinabi ni Moby nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Dark Knight Demi-Saint, hindi lamang ang iyong nakababatang kapatid ay mahusay sa batas ng oras, kundi mahusay din siya sa batas ng buhay. Mayroon siyang Divine Tree of Life sa kanyang maliit na mundo na naiwan ng isang Level 4 Supreme Powerhouse. 4,506. Isang banal na puno ng buhay na iniwan ng isang Level 4 Supreme Powerhouse. Salamat sa mga mambabasa." Nang marinig ang mga salitang iyon, nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat. Hindi niya inaasahan na ang dating Panginoon ng Divine Tree of Life sa kanyang little world ay isang Level 4 Supreme Powerhouse, isang Supreme Powerhouse na malapit nang maging isang napipintong World Supreme Powerhouse.
Ang ganitong Supreme Powerhouse ay isang antas lamang ang mas mababa kina Moby at Nicole. Ha! Gulat na napatingin kay Alvin ang tatlong Supreme Powerhouse ng God-defying world nang marinig nila na ang Divine Tree of Life na taglay niya ay dating kabilang sa isang Level 4 Supreme Powerhouse. Kahit ang pinakamalakas sa kanilang tatlo ay isang Level 2 Supreme Powerhouse lamang. Kasabay nito, sumulyap si Nicole kay Alvin na nasa tabi niya nang may gulat bago niya sinabi ng may maliwanag na ngiti, talaga. Little Alvin, mukhang malaki ang tsansa mong maging isang walang kapantay na top advanced Supreme God. Kung hindi mo mapapabuti ang iyong batas ng kalawakan, maaari kang tumuon sa iyong batas ng oras. Kung hindi rin bumuti ang iyong batas ng oras, maaari kang tumuon sa iyong batas ng buhay. Naniniwala akong makakagawa ka ng malaking pag-unlad sa kahit isa man lang sa kanila. Natuklasan lang ni Nicole na si Alvin ay mahusay din sa batas ng oras at batas ng buhay. Dahil dito, nangangahulugan ito na kung si Alvin ay hindi maaaring maging isang walang pantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos sa pamamagitan ng batas ng kalawakan, maaari pa rin siyang maghanap ng isang tagumpay gamit ang kanyang batas ng oras o buhay. Kung ito ay isang ordinaryong tao, maaaring wala siyang oras o lakas para gawin ito. Gayunpaman, si Alvin ay wala pa sa 3,000 taong gulang. Maaaring wala siyang gaanong taglay, ngunit tiyak na marami siyang oras. Samantala, gulat at mausisa na tinanong ni Alvin si Moby, Panginoon Dolan, paano mo nalaman na ang aking Divine Tree of Life ay dating kabilang sa isang Level 4 Supreme Powerhouse? Bahagyang ngumiti si Moby bago sumagot, nang kunin mo ang likido mula sa banal na bukal, naramdaman ko ang aura ng isang matandang kaibigan sa iyo. Para maging eksakto, naramdaman ko ang aura ng banal na puno ng buhay ng aking matandang kaibigan. Akala ko wala nang bakas niya na matitira pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Hindi ko inaasahan na makukuha mo ang kanyang banal na puno ng buhay. Makakapagpahinga na siya ng mapayapa ngayon dahil ang isang bagay na iniwan niya ay nagagamit ng mabuti. Ito ang pangarap ng lahat ng mga kataas-taasang makapangyarihang tao na namatay upang protektahan ang mundong sumusuway sa Diyos. Pagkatapos noon, nawala ang ngiti ni Moby, at medyo naging seryoso ang ekspresyon niya habang umiiling at sinabing, sige, huwag na nating pag-usapan ang mga sentimental na bagay na ganyan. Sasamahan kita at si Dark Knight Demi-Saint. Kasunod noon, ikinumpas ni Moby ang kanyang kamay. Nakaramdam si Alvin ng isang di nakikitang puwersa na humihila sa kanya palayo. Nang makita ito, mabilis ding naabutan ni Nicole sina Moby at Alvin. Sa isang kisap mata lamang, tanging ang tatlong pinakamataas na makapangyarihang nilalang na nagbabantay sa pintuan ng mundo ng mga Diyos na sumusuway ang natira sa pinangyarihan. Nagkatinginan sila sa isa't isa na may gulat at hindi makapaniwala. Totoo ba talaga? Napakalakas na ba ni Alvin ngayon na wala na siyang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na matataas na kataas-taasang Diyos? Tanong ng isa sa kanila. Hindi siya nang ahas na maniwala sa ganoong kalaking bagay. Sa kasaysayan ng mundo ng mga Diyos na sumusuway, kakaunti lamang ang makapangyarihang mga cultivator na malapit sa kaharian ng walang kapantay na mga top advanced supreme gods, at sa iilang taong ito, 2 lamang ang matagumpay na naging isang walang kapantay na top advanced supreme god. Sa mga panahon na panyanahanan ng 2 taong ito, ang reputasyon ng mundo ng mga Diyos na sumusuway ay maihahambing sa 3 mataas na mundo sa parehong outer boundary at myriad worlds. Kailangan itong totoo, seryosong sabi ng isa pang Supreme Powerhouse, ang Dark Knight Demi-Saint ay isang napipintong World Supreme Powerhouse, kung tutuusin. Hindi na niya kailangang magsinungaling. Pagkatapos ng ilang sandali, dagdag niya, sa tabi niya ni Alvin, imposibleng sakta ng sinuman si Alvin sa God-defying world. Sabi ng ikatlong Supreme Powerhouse, sang-ayon ako. Sa kasalukuyan, si Alvin ay hindi na ang batang hindi natin madaling kalabanan tulad ng dati. Maituturing na siyang pag-asa ng bagong henerasyon ng God-defying world ngayon. Naaalala ko na si Alvin ay miyembro ng Inner Palace faction ng Myriad Laws Academy. Akala ko si Melissa, ang nakatatandang kapatid ni Alvin, ay nakakagulat ng halos kasing lakas siya ng isang walang kapantay na top advanced supreme god. Gayunpaman, tila mas nakakagulat at mas kahanga-hanga pa si Alvin kaysa kay Melissa. Natural na walang alam si Alvin sa pag-uusap ng 3 pinakamataas na makapangyarihang grupo.
Sa oras na ito, naglalakbay siya patungo sa Divine Offering Land. Isa sa mga realm of God sa God-defying world, kasama si Moby. Isa sa mga Panginoon ng God-defying world, at si Nicole. Ang kanyang kapatid na babae. Si Kelly. Ang kanyang asawa, ay nasa angkan ng Reeds na ngayon. Isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa Divine Offering Land. Hindi nagtagal at dumating ang tatlo sa kalangitan sa itaas ng lupain ng angkan ng Reeds. Walang anumang paggalaw mula sa angkan ng Reeds pagkatapos ng kanilang pagdating. Maliwanag na hindi naramdaman ng angkan ng Reeds ang kanilang presensya. Hindi ito nakakagulat. Kung tutuusin, sina Moby at Nicole ay parehong napipintong maging mga makapangyarihang tao sa mundo. Kahit na ang mga makapangyarihang tao ng angkan ng Reeds ay naruroon sa lupain ng angkan ng Reeds, hangga't ayaw ni Moby at Nicole na matuklasan, hindi sila mararamdaman ng mga makapangyarihang tao ng angkan ng Reeds. Maya-maya, isang puting sinag ng liwanag ang sumilay mula sa lupain ng angkan ng Reeds patungo kay Alvin at sa iba pa. Ang bagong dating ay isang ordinaryong matandang lalaki na mukhang mahigit 70 taong gulang. Siya ay walang iba kundi ang ninuno at ang tanging makapangyarihang tao ng angkan ng Reeds, si Highland Reeds. Pagkalabas pa lang ni Highland, magalang siyang bumati, "Magandang araw, Panginoon Dolan." Matapos batiin ni Highland si Moby, bahagyang yumuko si Alvin kay Highland at binati ito. Pagbati, "Ninuno." Nakilala ni Alvin si Highland bago ito umalis patungo sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Bagamat hindi siya gaanong nakasama ni Highland, binigyan siya ni Highland ng maraming payo at paalala bago siya umalis patungo sa outer boundary. Dahil kay Highland, naiwasan niya ang maraming hindi kinakailangang gulo. Napalingon si Highland, gulat at naguluhan nang makita niya si Alvin. "Alvin. Ikaw." "Ito." Natural lamang ang reaksyon ni Highland. Tutal, ang asawa ng kanyang inapo, isang prodigy na kinilala niya, na kamakailan lamang ay umalis patungong outer boundary. Hindi lang iyon, kasama rin niya ang isa sa mga Panginoon ng mundong sumusuway sa Diyos. Sa pagkakataong ito, sinenyasan ni Moby si Nicole, na nakatayo sa tabi niya, at sinabi kay Highland, "Highland, ang taong ito ay ang Dark Knight Demi-Saint ng Darfield clan ng Sacred Lightning Realm sa outer boundary." Nagulat si Highland. Bagamat hindi pa niya naririnig ang pangalan ni Nicole, alam niya ang ibig sabihin ng mga salitang Demi-Saint. Mabilis niyang sinabi, pagbati, "Dark Knight Demi-Saint. Ako si Highland." "Hindi mo kailangang maging magalang," nakangiting sabi ni Nicole, "Tutal, ikaw naman ang nakatatanda sa nakababata kong kapatid." Nakababatang kapatid. Natigilan si Highland. Kasabay nito, agad siyang lumingon kay Alvin para humingi ng paliwanag. Nang mapansin ni Alvin ang tingin ni Highland, bahagyang ngumiti ang sinabi niya, "Matandang ninuno, tinatrato ako ni Sister Nicole bilang kanyang nakababatang kapatid." Bumalik kami sa pagkakataong ito para makita niya si Kelly. "Kumusta si Kelly kamakailan?" Nawala ang ngiti sa mukha ni Alvin nang banggitin niya si Kelly, at napalitan ito ng nag-aalalang ekspresyon. Bumantong hininga si Highland, ganoon pa rin siya. "Gusto kong pabagalin ang pagkasira ng kanyang kaluluwa, ngunit limitado ang aking lakas, at hindi ko ito magawa." Kung tutuusin, si Highland ay isa lamang level 2 Supreme Powerhouse. Samantala, matapos makita ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Alvin, sinabi ni Nicole kay Highland, "Sige, dalhin mo ako sa hipag ko." "Opo," magalang na sagot ni Highland. Kahit na sinabi sa kanya ni Nicole na hindi niya kailangang maging magalang, nahirapan pa rin siyang gawin iyon. Tutal, isa na naman siyang napipintong maging pinakamakapangyarihan sa mundo. Maihahambing siya sa iilang Panginoon ng mundong sumusuway sa Diyos. 4,507. Parang ang tagal na panahon na mula nang mapunta si Alvin sa angkan ng Reeds ng lupang handog ng banal na lupain sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Gayunpaman, para sa mga nasa angkan ng Reeds, sandali pa lamang ang lumipas. Tutal, karamihan sa kanila ay nabuhay ng mas matagal kaysa kay Alvin, at ang kanilang konsepto ng oras ay naiiba kay Alvin na wala pa sa 3,000 taong gulang. Salamat sa mga mambabasa. Hindi nakakagulat, sina Adam Reeds, ang pinuno ng angkan ng Reeds, at Joshua, ang ikatlong Panginoon ng angkan ng Reeds, ay nagulat sa biglaang pagbabalik ni Alvin.
Lalong nagulat sila nang malaman nila mula kay Hyla na si Alvin ay kasama ni Moby. Isang Panginoon ng mundo ng mga Diyos na sumusuway, at si Nicole. Isang kataas-taasang kapangyarihan na maihahambing sa mga Panginoon ng mundo ng mga Diyos na sumusuway. Bukod dito, tinawag din ni Nicole si Alvin bilang nakababatang kapatid, at ang kanilang anak na babae at pamangkin bilang hipag. Sa isang silid sa isang tahimik na bakuran. Nag-iisa si Alvin sa silid. Tahimik niyang tinitigan ang magandang babaeng nakahiga sa kama bago niya hinawakan ang kamay nito. Namula ang kanyang mga mata nang sabihin niya, "Kelly, nakabalik na ako." Sa oras na ito, ang puso ni Alvin, na karaniwang kasing tigas ng bakal, ay tila naging napakalambot. Bagamat hindi gumalaw o tumugon si Kelly, ikinwento ni Alvin ang kanyang karanasan sa Outer Boundary. Habang nagsasalita siya, tila sa wakas ay nailabas na niya ang kanyang mga kinikimkim na emosyon. Noong nasa Outer Boundary siya, sarili niya lang ang tanging maaasahan niya. Marami siyang muntik ng kalabanan ng kamatayan bago siya tuluyang lumakas ng kasing lakas niya ngayon. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta sa Outer Boundary ay dahil sa kanyang asawang si Kelly. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay lumabas na ng silid si Alvin. Lumapit siya sa mesang bato kung saan inaanyayahan ni Hylan ang isang lalaki at isang babae bago niya sinabi ng seryoso, "Lord Dolan, Sister Nicole, ako na ang bahala sa inyong dalawa ngayon." Bagamat sina Moby at Nicole ay mga level 5 Supreme Powerhouse, mga napipintong World Supreme Powerhouse, hindi kumpiyansa si Alvin na maaalis nila ang soul imprisonment technique kay Kelly kahit na magsanib puwersa sila. Mas kumpiyansa sana siya kung isa silang World Supreme Powerhouse. Nakilala rin bilang Saints in the Outer Boundary. Matapos gumugol ng ilang panahon sa Outer Boundary, alam na alam ni Alvin ang malaking agwat sa pagitan ng mga nalalapit na World Supreme Powerhouse at World Supreme Powerhouse. Sa kasamaang palad, sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kayang humingi ng tulong sa isang World Supreme Powerhouse. "Little Alvin, huwag kang mag-alala. Gagawin namin ni Lord Dolan ang aming makakaya," nakangiting sabi ni Nicole kay Alvin. Pagkatapos, humarap siya kay Moby, na nakaupo sa tabi niya, at seryosong sinabi, "Lord Dolan, may utang ako sa iyo kung matutulungan mo akong palayain ang aking hipag mula sa soul imprisonment technique." Umiling si Moby nang marinig ang mga salitang ito at sinabing, "Huwag kang magpatawa." Sumulyap siya kay Alvin bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Tadhana na ang pagkikita namin ni Alvin noon. Kung makakatulong ako, natural lang na hindi ako magpipigil." Kasabay nito, bumaantong hininga si Moby. Bagamat hindi niya lubusang inimbestigahan ang bagay tungkol kay Kelly, sandali niya itong narinig mula sa kanyang nasasakupan. Ayon sa ulat, ang kaluluwang sumanib sa taga-God-defying world, na hindi isang Supreme Powerhouse, ay kabilang sa isang Level 2 Supreme Powerhouse mula sa Soul Imprisonment Clan. Kung ang kabilang partido ay isang Level 1 Supreme Powerhouse, sigurado si Moby na maaalis niya ang Soul Imprisonment Technique. Gayunpaman, sa sitwasyon ngayon, hindi siya 10% sigurado na maaalis niya ang soul imprisonment technique. Kahit na makipagtulungan si Nicole sa kanya, ang tsansa ng tagumpay ay hindi lalampas sa 20%. Gayunpaman, hindi ipinahayag ni Moby ang kanyang mga iniisip. Kung tutuusin, ayaw niyang hadlangan ang pag-asa nina Alvin at Nicole. Matapos sakayin ni Alvin sina Moby at Nicole papasok sa silid. Kahit na maraming nakitang kagandahan si Nicole sa kanyang buhay, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang makita ang magandang babae na nakahiga sa kama. Sabi niya, "Napakaganda talaga ng hipag ko." Lumipat si Nicole sa yulunan ng kama bago niya inabot at marahang iniunat ang kanyang banal na kamalayan na bumabalot kay Kelly. Gayon din, nakipagtulungan si Moby kay Nicole at pinalawak din ang kanyang banal na kamalayan. Samantala, kinakabahang tiningnan ni Alvin ang dalawa habang sinusuri nila ang enerhiya ng kaluluwa ni Kelly. Kasunod nito, tahimik na umiling si Moby. Sa kabilang banda, sinabi ni Nicole nang may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, ang taong mula sa Soul Imprisonment Clan na gumawa nito ay dapat na isang Level 2 Supreme Powerhouse. Kung hindi, pagkatapos sumama sa isang hindi Supreme Powerhouse, hindi niya magagawang gumamit ng isang teknik sa level na ito. Nanlumo si Alvin nang marinig na ang taong sumanib kay Octavius ay isang Level 2 Supreme Powerhouse.
Dati, ang alam lang niya ay ang kaluluwang sumanib kay Octavius ay kabilang sa isang supreme powerhouse. Gayunpaman, matapos malaman ang tungkol sa iba't ibang antas ng supreme powerhouse, paulit-ulit niyang naisip kung saang antas naroon ang supreme powerhouse na iyon. Natural lang na umaasa siyang ang kabilang partido ay isang level 1 supreme powerhouse. Tutal, alam niyang mas mapapadali nito ang paglutas ng teknik. Kung ang taong iyon mula sa Soul Imprisonment Clan ay isang level 1 supreme powerhouse, ang kanyang kapangyarihan ay lubos na nabawasan matapos siyang sumanib sa isang hindi supreme powerhouse. Kung ganoon nga, gamit ang aking lakas at lakas ni Lord Dolan, madali sanang maalis ang teknik na ito. Buntong hininga ni Nicole. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin, nako, ang kabilang partido ay kahit papaano ay isang level 2 supreme powerhouse. Little Alvin, pasensya na kung hindi ako makakatulong. Bumalik sa kanyang katinoan si Alvin at mabilis na umiling. Hindi niya napigilang mapangiti ng malungkot habang sinasabi, Sister Nicole, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Marami ka nang nagawa sa pagsama mo sa akin dito. Alam ko na sa simula pa lang na walang garantiya na maaalis mo ang teknik na ito. Swerte ko lang na hindi naging maayos ang lahat. Kahit na nadismaya si Alvin, alam niyang wala na siyang magagawa. Sabi ni Nicole, bagamat hindi ko maalis ang teknik na ito, gaya ng sinabi ko kanina, kaya kong pabagalin ang pagkasira ng kanyang kaluluwa. Dahil nandito si Lord Dolan, mas magiging maganda ang epekto. Iiwan natin ang ilan sa ating mga enerhiya ng kaluluwa sa kanyang katawan upang labanan ang enerhiyang pumipigil na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Bibigyan tayo nito ng mas maraming oras. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig ito. Sa katunayan, kahit hindi banggitin ni Nicole ang bagay na ito, magtatanong pa rin siya tungkol dito. Nawala ang kanyang pagkadismaya, iisip na magkakaroon pa siya ng mas maraming oras. Hanggat may sapat siyang oras, tiwala siyang makakahingi siya ng tulong mula sa isang makapangyarihang tao sa mundo sa hinaharap. Sa loob lamang ng maikling sandali, mabilis na nagbago ang mood ni Alvin sa pagitan ng dalawang sukdulan. Seryosong sinabi ni Alvin, salamat, Sister Nicole, Lord Dolan. Hindi ko malilimutan ang iyong kabaitan. Hindi na kailangan yan. Sinabi ko na ngang dapat tayong mag-trato na parang magkapatid, sabi ni Nicole habang umiiling at nakangiti. Gayon din, umiling si Moby at sinabing, tulad ng sinabi ng Dark Knight Demi-Saint, hindi na kailangan ito. Isa ka sa iilan sa mga nakababatang henerasyon sa God-defying world na pinakapositibo ako. Maliit na bagay lang ito. Natural lang natutulong ako kung makakatulong ako. 4,508. Sa katunayan, sa kabila ng kanyang pagkadismaya, lubos nang nasiyahan si Alvin sa kinalabasan ng paglalakbay na ito. Natuwa siya na matagumpay na napabagal ni Moby at Nicole ang pagkasira ng kaluluwa ni Kelly. Dahil dito, nasa magandang kalooban siya nang makilala niya si Adam. Ang pinuno ng angkan ng Reeds, at si Joshua. Ang ikatlong Panginoon ng angkan ng Reeds. Bago umalis si Moby, sinabi ni Nicole sa kanya na aalis siya sa God-defying world sa loob ng 2 araw kasama si Alvin dahil kakailanganin ni Alvin na umalis papunta sa Saint Rank na Jade Tide Heavenly Mansion upang makapasok sa Realm of Origin. Hindi napigilan ni Nicole na pag-usapan ang tungkol sa Realm of Origin. Kung tutuusin, hindi naman niya kailangang gawin iyon. Bagamat maraming tao ang naiinggit sa Jade Tide Heavenly Mansion dahil sa pagtuklas ng isang Realm of Origin, ilang tao ang talagang mangangahas na humingi ng kahit isang piraso ng pie. Marahil, kung maraming puwersang may ranggong saint ang magsasama-sama, mapapasuko nila ang Jade Tide Heavenly Mansion. Gayunpaman, ito ay magtatakda ng isang kakila-kilabot na president. Ano ang mangyayari sa hinaharap kapag ang isa sa kanila ay nakatuklas ng isang Realm of Origin? Dahil dito, matagal nang napagkasundoan ng mga puwersang may ranggong saint na kapag ang isa sa kanila ay nakatuklas ng isang Realm of Origin, ang iba ay pinagbabawalan na makialam. Bahagyang nagulat si Moby nang marinig niya na ang mga papasok sa Realm of Origin ay kailangang maunawaan ang sword daw kahit hanggang sa ika-4 na yugto. Malakas niyang sinabi, kung ganoon nga, malamang na ang Realm of Origin ay nilikha ng isang eksperto ng sword daw. Mayroong 2 uri ng Realms of Origins. Ang unang uri ay nilikha ng langit at lupa. Ang mga ito ay natural na mga kaharian, at dahil dito, walang mga pagsubok na gawa ng tao.
Ang ganitong uri ng Realm of Origin ay kadalasang mas mapanganib din dahil sa kawalan nito ng mga paghihigpit sa mga pumapasok dito. Nangangahulugan ito na kahit ang mga World Supreme Powerhouse ay maaaring makapasok dito, at ang panganib doon ay sapat din ang taas upang patayin ang isang World Supreme Powerhouse. Ang ganitong uri ng Realm of Origin ay medyo bihira rin. Kung ito ay matutuklasan, ilang puwersang may ranggong saint ang magkakasamang maggalugad dito. Tutal, masyadong mapanganib para sa isang puwersang may ranggong saint lamang ang maggalugad sa naturang Realm of Origin. Kung mangyari ang pinakamasama, maaaring mamatay ang saint, na magiging sanhi ng pagkawasak ng puwersang may ranggong saint. Noong nakaraan, maraming puwersang may ranggong saint ang sumubok na monopolisahin ang naturang Realm of Origin at nagbayad ng malaking halaga para sa kanilang mga aksyon. Sa huli, napagtanto nila na mas malaki ang kanilang mga pagkakataon kung magsasama-sama sila at magbabahagi ng panganib sa isa't isa. Kung tungkol naman sa isa pang uri ng Realm of Origin, ito ay gawa ng tao. Para maging tumpak, kadalasan itong nilikha ng isang kataas-taasang kapangyarihan na nasa o mas mataas pa sa ikapitong antas noong sinaunang panahon kung kailan walang pagkakaiba sa pagitan ng Outer Boundary at ng Myriad Worlds. Sa kasalukuyan, sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary, ang pinakamalakas na Supreme Powerhouses ay ang Level 6 Supreme Powerhouses. Kilala sila bilang World Supreme Powerhouses at Saint sa Myriad Worlds at Outer Boundary ayon sa pagkakabanggit. May isip lamang ng isa kung gaano kalakas ang mga Level 7 Supreme Powerhouse na iyon. Madali nilang matatalo ang alinman sa pinakamalakas na Supreme Powerhouse sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds. Pagkatapos makinig kay Nicole, binigyan ni Moby ng paalala si Alvin. Alvin, malaki ang posibilidad na ang Realm of Origin ay iniwan ng isang makapangyarihang tagapagtatanim ng sword daw noong sinaunang panahon. Maaaring ito ay isang malaking pagkakataon para sa iyo, ngunit maaari rin itong maging isang sakuna. Dahil nabanggit mo na hindi ka pa nakapunta sa isang Realm of Origin dati, bibigyan kita ng isang payo. Kailangan mong maging matapang ngunit maingat din habang nasa Realm of Origin ka. Huwag masyadong sumubok ng mga panganib, ngunit hindi ka rin maaaring masyadong matakot. Gamit ito, mapapakinabangan mo ng husto ang iyong mga pakinabang doon. Si Alvin ay isa sa iilang nakababatang henerasyon sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos na inaasahan ni Moby. Natural lamang na umasa siyang lalakas ng lalakas si Alvin at tatayo sa tuktok ng Myriad Worlds at sa Outer Boundary. Makakabuti lamang ito sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Bagamat binalaan ni Moby si Alvin na mag-ingat, hinikayat din niya itong sumugal. Alam niyang kailangan ding sumugal para lumakas. Noong nakaraan, noong nasa Outer Boundary pa lang siya, nakapasok na siya sa maraming Realms of Origins at ilang beses nang muntik nang mawala ng buhay. Gayunpaman, dahil din sa mga karanasang iyon kaya nagawa niya maging pinakabatang napipintong World Supreme Powerhouse at pinakabatang Lord ng God-defying World sa God-defying World. Pagkatapos umalis ni Moby, nalaman din ito ni Alvin mula kay Joshua. Si Lord Dolan ba ang pinakabatang nalalapit na World Supreme Powerhouse sa kasaysayan ng God-defying World? Gulat na bulalas ni Alvin, kahit ang Sword of Time ay hindi kasing lakas niya sa edad niya. Ang Sword of Time ay isang maalamat na Supreme Powerhouse sa God-defying World. Kahit noong nasa Outer Boundary si Alvin, marami pa rin siyang narinig na binabanggit tungkol sa Sword of Time. Alam nilang lahat na isa siyang makapangyarihang Supreme Powerhouse mula sa God-defying World na may malalim na pag-unawa sa sword daw. Marami ring tao ang nalungkot na ang isang henyo ay nabuhay lamang ng maikling panahon at namatay bago siya naging isang napipintong World Supreme Powerhouse. Noong nakaraan, ang Sword of Time ang pinakabatang napipintong World Supreme Powerhouse at Lord of the God-defying World. Gayunpaman, sinira ni Lord Dolan ang record na iyon, sabi ni Joshua. Bahagyang may bahid ng paggalang ang makikita sa kanyang mga mata nang magsalita siya tungkol kay Moby. Patuloy na sinabi ni Joshua, narinig ko mula sa ninuno na sa sandaling naging isang Supreme Powerhouse si Lord Dolan, isa na siyang Level 3 Supreme Powerhouse. Noong panahong iyon, walang sino man sa ilalim ng ika-4 na antas ang kanyang katapat. Matapos siyang maging isang Level 4 Supreme Powerhouse, isa na rin siyang invincible sa mga nasa at mas mababa sa ika-4 na antas. Hindi lang iyon, kaya rin niyang talunin ang mga Level 4 Supreme Powerhouse sa God-defying World na katulad niya sa loob ng 3 galaw.
Hindi napigilan ni Alvin ang paghinga ng malalim nang marinig ang mga sinabi ni Joshua. Patuloy na sinabi ni Joshua ng may sigla, narinig ko mula sa ninunong iyon na kahit na matapos pumunta si Lord Dolan sa outer boundary, nagawa pa rin niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Katulad noong nasa Myriad Worlds siya, noong siya ay isang level 4 supreme powerhouse, walang sino man sa ika-4 na antas ang makakatapat niya. Kalaunan, pagkatapos bumalik sa God-defying world, siya ay naging isang level 5 supreme powerhouse at isang lord ng God-defying world. Sa sandaling ito, sandaling tumigil si Joshua bago nagpatuloy sa pagsasalita gamit ang voice transmission, sinasabing ang mahiwagang world supreme powerhouse ng ating God-defying world ay ang biolohikal na ama ni Lord Dolan. Natural na nagulat si Alvin dito. Hindi lang henyo si Moby, kundi pambihira rin ang kanyang pinagmulan. Ang pinakamakapangyarihang mundo ng Diyos na sumusuway sa Diyos ay ang haligi ng Diyos na sumusuway sa Diyos. Siya ang dahilan kung bakit ang Diyos na sumusuway sa Diyos ay kabilang sa 18 gitnang mundo. 4,500. Mas naunawaan ni Alvin si Moby, isa sa mga Panginoon ng mundong sumusuway sa Diyos. Salamat kay Joshua. Salamat sa mga mambabasa. Nakakatakot pala siya. Bukod sa kanyang ama, ang mahiwagang World Supreme Powerhouse, siya marahil ang pinakamalakas na tao sa God-defying world. Bukod doon, sinabi rin ni Joshua kay Alvin ang isa pang bagay na narinig niya mula kay Hylan, ang ninuno ng angkan ng Reeds. Ayon kay Hylan, lahat ng iba pang mga Panginoon ng mundong sumusuway sa Diyos, maliban kay Moby, ay nasa saradong cultivation upang mapabuti ang kanilang lakas. Lahat sila ay nagsisimulang maghirap kapag nahaharap sa kanilang minsan sa 10,000 taong kapigatian sa langit. Kung hindi sila lalakas, sandali na lamang bago sila mapatay ng kapigatian sa langit. Nang malaman ni Alvin ang tungkol sa nakakagulat na lakas at pinagmulan ni Moby, nakabalik na si Moby sa kanyang cultivation ground. Nang makita niya ang kanyang nasasakupan, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, isang pambihirang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang nagtanong, alam mo ba kung sino ang nakilala ko noong umalis ako kanina? Sino ang nakilala mo, Ginoo? Mausisang tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Kung naroon si Alvin, makikilala niya agad ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang huli ang taong nagdala sa kanya palayo sa larangan ng labanan ng kaharian patungo sa banal na bukal. Siya rin ang taong narinig ni Alvin na tinatawag si Moby bilang Panginoon ko. Pumasok si Moby sa pavilion at naupo sa harap ng mesang bato. Nagtimpla siya ng tsaa at ininom ito bago sinabing, Alvin. Alvin. Bulalas ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang nanlalaki ang mga mata sa gulat, ang kumuha ng likido mula sa banal na bukal. Bumalik siya. Matapos samupa ang pagkabigla, sumimangot ang mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang nag-aalalang sinabi, hindi ba siya masyadong padalos-dalos? Akala ko pinag-isipan niya ng mabuti ang mga bagay-bagay bago siya umalis. Bakit pa siya bumalik? Sa tingin ba niya ay kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga matatandang iyon na naghahangad ng likido mula sa banal na bukal na hawak niya? Bagamat hindi gaanong nakasama ng lalaking nasa katanghaliang gulang si Alvin, hinangaan niya ang talento ni Alvin. Umasa siyang lalakas si Alvin, at natural lamang na ayaw niyang may mangyari kay Alvin dahil sa ilang sakam na tao. Tama. Bumalik na siya, tango ni Moby. Pagkatapos, isang hindi maintindihang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang patuloy niyang sinasabi, tungkol naman sa mga alalahanin mo tungkol sa mga matandang iyon. Wala silang batayan. Kung maglalakas loob ang mga taong iyon na atakihin siya, walang makakapagligtas sa kanila maliban na lang kung ako o ang iba pang mga Panginoon sa closed-door cultivation ay kikilos. Nanlaki ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa gulat nang marinig ang mga salitang ito. Nagtanong siya, Panginoon ko, ikaw. Anong ibig mong sabihin? Siya. Huwag mong sabihin na isa na siyang pinakamataas na makapangyarihang tao ngayon. Isang nagdududang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang malapit nang matapos ang kanyang mga salita. Natural lamang na hindi niya inakalang ang isang batang ito ay maaaring maging isang napakalakas na tao sa loob lamang ng maikling panahon. Umiling si Moby. Siyempre hindi. Hindi mo ba narinig na may isang tanyag na panauhin na dumating sa ating mundong sumusuway sa Diyos? Nag-isip sandali ang lalaking nasa katanghaliang gulang bago siya napasigaw, siya ba yan?
Si Alvin ba yung taong kasama ng Dark Knight Demi-Saint mula sa Sacred Lightning Realm ng Outer Boundary? Tumango si Moby, tama. Hindi inaasahan, isang galit at dismayadong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Pagkatapos, sinabi niya, binaban niya talaga ang sarili at naging laruan ng Dark Knight Demi-Saint. Medyo naiinis na sabi ni Moby, anong pinagsasabi mo? Hindi ba't mataas ang respeto mo sa kanya noon pa man? Bakit ang liit na ng tiwala mo sa kanya ngayon? O, ganito ba talaga siya sa paningin mo noon pa man? Mukhang nahihiya ang lalaking nasa katanghaliang gulang habang nagtatanong, Ginoo ko, may natuklasan ba kayo? Batay sa balitang narinig ng lalaking nasa katanghaliang gulang, sinasabing may isang tao mula sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos ang naging laruan ni Nicole at ang larwang iyon ang nagdala kay Nicole pabalik sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos sa hindi malamang dahilan. Tinatreto ng Dark Knight Demi-Saint si Alvin na parang nakababatang kapatid. Tungkol naman sa dahilan ng kanyang kilos, natural lang na nakikita niya ang potensyal nito at gusto niyang bumuo ng koneksyon ng maaga, sabi ni Moby bago nagtanong, gaano na siya kalakas ngayon. Tunay nga, isa na siyang Advanced Supreme God, at isa na ring makapangyarihan, sabi ni Moby sabay tango, gayunpaman, hindi lang siya basta isang makapangyarihang Advanced Supreme God. Hindi na siya matatalo ngayon sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na Top Advanced Supreme Gods. Ito ang sinabi sa akin ng Dark Knight Demi-Saint. Ano? Gulat na bulalas ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi niya inaasahan na ang binata noon ay halos nasa tugatog na ng kaharian ng mga Advanced Supreme Gods. Dahil si Alvin ay walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na Top Advanced Supreme Gods, nangangahulugan ito na malapit na siyang maging isang walang kapantay na Top Advanced Supreme God. Bumilis ang paghinga ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang sabihin niya, Panginoon ko, maaaring siya ang maging pang-apat na walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos sa kasaysayan ng ating mundong sumusuway sa Diyos tulad mo, ng iyong ama, at ng espada ng panahon na matagumpay na naging mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Tunay nga. Sa kasaysayan ng mundo ng mga Diyos na sumusuway, mayroong mahigit 100 walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, tanging si Moby, ang kanyang ama, at ang Sword of Time ang matagumpay na naging mga kataas-taasang makapangyarihang Diyos. Sa palagay ng lalaking nasa katanghaliang gulang, tiyak na magiging isang supreme powerhouse si Alvin pagkatapos maging isang walang kapantay na Top Advanced Supreme God. Tutal, napakabata pa ni Alvin noon, ngunit napakarami na niyang nagawa. Bukod pa rito, dahil sa kanyang murang edad, nagkaroon si Alvin ng maraming oras para magtrabaho tungo sa pagiging isang supreme powerhouse pagkatapos maging isang walang kapantay na Top Advanced Supreme God. Siguro. Sabi ni Moby nang may bahagyang ngiti, hindi ko talaga inaasahan na sa mga taong inaasahan ko, siya ang makakagawa ng pinakamalaking pag-unlad, na malalagpasan ang iba sa loob lamang ng maikling panahon. Nalampasan pa niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Melissa Hordes. Si Melissa ay ang nakatatandang kapatid ni Alvin sa paksayo ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy. Isa rin siya sa iilang kabataan na inaasahan ni Moby. Sa oras na ito, biglang may naisip ang nasa katanghaliang gulang at sinabing, Panginoon ko, si Bert Ing, ang kahalili ng Sword of Time at Panginoon ni Alvin, ay pumunta na rin sa Outer Boundary. Ang kanyang sword daw ay tiyak na kabilang sa pinakamakapangyarihan, kung hindi man ang pinakamalakas, pagkatapos ng Sword of Time. Kung hindi siya mamamatay ng maaga, malaki rin ang tsansa niya maging isang walang kapantay na Top Advanced Supreme God, tama ba? Kung ang kanyang sword daw ay nasa ikapitong yugto, kahit na ang kanyang batas ng oras ay nasa perpektong anyo lamang, tiyak na magiging isang walang kapantay na Top Advanced Supreme God siya pagkatapos niya masira ang kaharian ng mga Advanced Supreme God. Siya at si Alvin ay talagang isang nakakatakot na master and disciple duo. Matapos umalis si Alvin sa mundo ng mga Diyos na sumuway, hindi nagtagal si Bert Ing bago siya umalis papunta sa Outer Boundary. Natural na walang kaalam-alam si Alvin tungkol dito. Sa sandaling ito, nilisan na nina Alvin at Nicole ang angka ng Reeds matapos ang isang gabing pananatili. Tutal, mayroon pa rin silang mga bagay na dapat asikasuhin sa Sacred Lightning Realm. Nagmamadali si Alvin noong pagbisita niya pabalik sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, at kasama niya si Nicole.
Kaya naman, kinailangan niyang pigilan ang kanyang matinding pagnanais na makita ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa makamundong mundo. Pagbalik ko, bibisitahin ko ang mga magulang ko at ang iba pa. Kumusta na kaya si Huaner? Bago pa man maglaho ang aking doppelganger mula sa batas ng panahon, isa na siyang emperador ng mga Diyos. Base sa kanyang pag-unlad, pagkatapos ng lahat ng mga taon, dapat ay isa na siyang kataas-taasang Diyos ngayon, tama ba? Naisip ni Alvin sa kanyang sarili. 4,510. Pagkatapos umalis sa Divine Offering Land, ibinalik ni Nicole si Alvin sa transportation formation na kanilang narating noon. Ayon sa kanya, kailangan nilang gamitin ang parehong transportation formation upang makabalik ng tumpak sa Sacred Lightning Realm sa outer boundary. Kung gagamit sila ng ibang transportation formation, hindi magagarantiya ang kanilang destinasyon. Salamat sa mga mambabasa. Tanging ang 3 mataas na mundo at ang 18 gitnang mundo ng napakaraming mundo ang may mga transportasyong pormasayo na kayang maghatid ng tumpak sa isang tao patungo sa kanyang nilalayong destinasyon. Tungkol naman sa mga mundong tulad ng Cyclic World na minsang binisita ni Alvin, masyadong mahina ang mga ito para suportahan ang mga naturang transportasyong pormasayon dahil ang mga pormasayon na ito ay nakasalalay sa lakas ng mundo. Ang mga transportasyong pormasayon sa mas mahihinang mundo ay hindi gaanong tumpak. Kahit na itakda ng isang tao ang kanyang destinasyon bago maglakbay, malamang na maililipat siya sa ibang lugar. Sa katunayan, naranasan din ito ni Alvin mismo. Noon, umalis siya patungong outer boundary sa pamamagitan ng isang transportation formation sa Cyclic World. Nang panahong iyon, siya ay random na dinala sa dagat malapit sa Divine Sand Realm sa outer boundary. Nanatili pa rin ang takot sa puso ni Alvin nang maisip niya ang mga paghihirap na naranasan niya matapos makarating sa outer boundary. Crimson Demon, kapag naging isang supreme powerhouse na ako, babalik ako sa Crimson Demon Ridge para makita ang Crimson Demon, naisip ni Alvin sa sarili habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Nang dumating sina Nicole at Alvin sa transportation formation, nakakita sila ng maraming matataas na kataas-taasang Diyos. Bakit napakaraming matataas na kataas-taasang Diyos? Sa sandaling ito, ang mga abanteng kataas-taasang Diyos ay nagtipon sa paligid ng 3 kataas-taasang makapangyarihang nilalang, nakikinig sa utos ng 3. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pangunguna ng isa sa 3 kataas-taasang makapangyarihang nilalang, umalis sila ng maayos sa transportation formation. Nang makita ang kalituhan sa mukha ni Alvin, sinabi ni Nicole, ang transportation formation na ito ay matatagpuan malapit sa spatial barrier ng Myriad Worlds at ng outer boundary. Maraming malalaking halimaw sa paligid ng spatial barrier. Hindi sila gaanong malakas o matalino. Kahit ang mga ordinaryong advanced supreme gods ay kayang harapin sila. Gayunpaman, kung hindi sila haharapin, maaapektuhan at masisira pa nila ang transportation formation. Natural na hindi maaaring ipadala ang mga supreme powerhouse para harapin ang mga halimaw na ito sa lahat ng oras. Dahil dito, ang mga mundo ay karaniwang magpapadala ng isang grupo ng mga advanced supreme gods para harapin sila. Tumanggaw si Alvin. Bago siya umalis sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, narinig niya na mandatory para sa mga advanced supreme gods na pumunta sa outer boundary sa loob ng isang panahon. Lumalabas na iyon para harapin ang mga halimaw na ito. Sa oras na ito, sa wakas ay napansin na ng 2 natitirang makapangyarihan sina Nicole at Alvin. Agad nilang binati si Nicole. Pagbati, madilim na gabi Demi-Saint. Tumanggaw si Nicole at direktang sinabi, naayos ko na ang mga bagay-bagay dito. Babalik na ako sa Sacred Lightning Realm. Humihingi ako ng paumanhin sa abala. Isang karangalan para sa amin ang makatulong. Kasunod nito, sinimulan ng 2 na paginahin ang transportation formation na magpapadala kina Alvin at Nicole palayo sa God-defying world patungo sa Sacred Lightning Realm ng outer boundary. Hindi nagtagal at dinala palayo sina Nicole at Alvin. Hindi inaasahan, nang sila ay muling lumitaw, natuklasan nina Nicole at Alvin na hindi sila naibalik sa transportation formation na ginamit nila noong umalis sila sa Sacred Lightning Realm. Maingat na sinuri ni Alvin ang kanyang hindi pamilyar na kapaligiran. Kasabay nito, nakita ni Nicole ang isang medyo pamilyar na mukha.
Matapos itong pag-isipan sandali, bumulong siya sa sarili, hindi ko inaasahan na ipapadala ako sa teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect. Bahagyang natigilan si Alvin nang marinig ang mga salita ni Nicole. Narinig na niya ang tungkol sa Asher Cloud Saint Sect. Tutal, ang Asher Cloud Saint Sect ay isa ring puwersang nasa ranggo ng Saint, at hindi ito mas mahina kaysa sa Jade Tide Heavenly Mansion. Swoosh! Habang nawawala sa kanyang pag-iisip si Alvin, isang figure ang lumipad palapit. Sa isang kisap mata, dumating ang figure sa harap ni na Alvin at Nicole. Ang figure ay pagmamayari ng isang matandang lalaking nakasuot ng asul na damit na mahigit 70 taong gulang. Tiningnan niya si Nicole nang may matalim na tingin habang pangungutya na sinasabi, napakabihira. Lumalabas na ito ay ang Dark Knight Demi-Saint. Saang mundo mo binisita? Mahinahong tiningnan ni Nicole ang matanda. Hindi siya magalang habang sinasabi, hindi mahalaga kung saang mundo ako napunta. Lanyo, hindi ko na kailangang iulat sa iyo ang kinaroroonan ko, hindi ba? Nagkaroon ng ilang alitan si Nicole sa angkan ng Fuller na kinabibilangan ni Lanyo. Para maging tumpak, nagkaroon siya ng alitan sa panganay na kapatid ni Lanyo, ang Demi-Saint ng angkan ng Fuller. Ang katayuan ng angkan ng Fuller na pinamumunuan ng Asher Cloud Saint Sect ay kapantay ng sa angkan ng Duran na pinamumunuan ng Jade Tide Heavenly Mansion. Pareho silang mga puwersang may ranggong Demi-Saint. Si Lanyo, ang matandang lalaki, ay may mataas na katayuan sa angkan ng Fuller at pangalawa lamang sa kanyang panganay na kapatid, ang Demi-Saint ng angkan ng Fuller. Patuloy na nanunuyang sinabi ni Lanyo, syempre hindi. Ikaw naman ang Dark Knight Demi-Saint, kung tutuusin. Malamig na tumawa si Nicole bago niya inilabas si Alvin nang walang ibang sinabi. Samantala, nakatitig si Lanyo sa likod ng dalawa ng may seryosong ekspresyon habang nagpapadala ng mensahe pabalik sa angkan ng Fuller. Kapatid, ang babaeng yun, si Nicole, ay kakabalik lang galing sa Myriad Worlds at dinala sa transportation site na ako ang bahala. Papunta na siya ngayon sa Jade Tide Heavenly Mansion. Sa angkan ng Fuller. Isang figure ang lumipad palabas ng angkan ng Fuller at agad na lumipad patungo sa Jade Tide Heavenly Mansion. Kasabay nito, nagpadala ang figure ng dalawang mensahe. Matandang Han, hindi ka ba naghahanap ng pagkakataon para makaganti sa pabor ko? Kung tutulungan mo akong patayin si Nicole, ang pabor na inutang mo ay mababayaran. Kapatid na Storm, si Nicole ay nagkataong nadala sa teritoryo ng ating Asher Cloud Saint Sect. Isang advanced Supreme God lang ang kasama niya at papunta na siya ngayon sa Jade Tide Mansion. Magandang pagkakataon ito para patayin natin siya. Dal-iyan mo. Ha! Pagkaalis, napansin ni Alvin na ang ekspresyon ni Nicole ay naging lubhang malungkot. Hindi pangkaraniwang tahimik ito at hindi nakikipag-usap dito gaya ng dati. Bukod doon, kahit malabo pa rin ang paligid niya gaya ng dati noong sila ay naglalakbay, masasabi niyang mas mabilis na ngayon ang bilis ni Nicole. Sa katunayan, malamang na naglalakbay na ito ng buong bilis. Anong nangyayari? Dahil ba sa taong iyon kanina? Parang tumatakbo siya para iligtas ang sarili niya. Mahirap para kay Alvin na isipin kung ano ang maaaring maging dahilan upang mawalan ng kontrol si Nicole, isang Demi-Saint, at tumakbo para iligtas ang kanyang buhay. Ang babaeng ito na pumilit sa akin na kilalanin siya bilang aking ninong ate. Sino ang nasaktan niya sa teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect? May lilito bang Saint? O, maaari ba itong maging maraming Demi-Saint? Nakaramdam ng lamig si Alvin nang maisip niya ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.